Na mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Netherlands. So ngayon mga kababayan, baka nagtaka kayo, bakit may bit-bit-bit-bit si Kent at nilalapit niya sa mukha niya itong cellphone. Actually, nandito po kasi yung speaker. Ay, hindi, yung mic, yung lapel. Nandito po kasi, kaya nilalapit ko para maririnig po ninyo. So actually, mga kababayan, ang Malacanang po, pinaalalahanan na may tungkuling dapat gampanan sa bansa si BP Sara. So actually, kung napanood nyo po mga kababayan, si BP Sara po ay nandun ngayon no, sa Netherlands para nga asikasuhin itong pagkakulong ng kaniyang tatay. So, sabi nga dito ni Attorney Kirk Castro sa bilang Palace Press, no? Si Attorney Kirk Castro ay pinaparinggan nga, no? Kumbaga may pasaring. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi actually para sa akin mga kababayan, bago ko i-play ang video na to, gusto ko lang i-explain sa inyo. Actually, magagalit po talaga ang DDS dito pag narinig nila ito. Ngayon mga kababayan, gusto kong iparating sa inyo na itong ginawa ni Sara kasi na pagpunta doon sa Netherlands para asikasuhin ang pagkakulong ng kanyang tatay ay wala pong kinalaman ito sa serbisyo sa Pilipinas. Bakit? Problema ng pamilyang Duterte ito, hindi po problema ng taong bayan. Hindi ito problema ng Pilipinas. Problema ito ng pamilyang Duterte. So ngayon, dapat lang ni Sara Duterte umuwi sa Pilipinas, magtrabaho siya kasi siya po ay Vice President. Ngayon, kung tatanungin ninyo, may kinalaman ba ang pagkakulong ni Duterte sa ekonomiya ng Pilipinas? Wala. Una, nakulong si Duterte dahil sa kasalanan ginawa niya, wala po tayong kinalaman dito. Hindi po ikakaunlad ng Pilipinas ito. Pangalawa, pagkakulong ni Duterte, natutuwa, nasasadla na tawag nito, natutuwa, masaya, nagpa-party-party itong mga biktima ng kanyang pinapapatay ng extrajudicial killings at war on drugs na almost 30,000. Ngayon, hindi porket pinatay ay yumayaman tayo. Hindi porket nakulong, yumayaman tayo. Wala pong kinalaman ng Pilipinas dito sa pagkakulong ni Digong. Bakit? Kasalanan niya yan. So, hindi porket nandun si Sara ay okay lang. Hindi. Gampanan niya ang trabaho niya. Bakit? Vice President siya ng Pilipinas. Ngayon, kung nandun siya, hindi man nakakatulong sa Pilipinas. Ikakaunlad ba sa Pilipinas? No? Uunlad ba ang Pilipinas pag nandoon si Sara sa Netherlands para asikasuhin niya ang pagkabilanggo ng kanyang tatay? Hindi uunlad ang Pilipinas, mga kababayan. Walang kinalaman ang ekonomiya ng Pilipinas at ang ikaunlaran ng bawat Pilipino sa pag-asikaso ni Sara sa kanyang tatay doon sa Netherlands. So ito po, pakinggan nyo po ang sinasabi ni Attorney Claire Castro patungkol dito. Hinihikayat ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na bumalik na ng Pilipinas upang gampanan ang kanyang trabaho sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat kalimutan ni VP Sara ang kanyang mga obligasyon at tungkulin na dapat niyang gawin sa sambayan ng Pilipino. Tama. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa the Netherlands ang pangalawang Pangulo dahil dinadalaw niya sa detention center ng ICC ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Bukod sa kanyang trabaho bilang vice-presidente, iginiit din ng Malacanang na dapat nang ipaliwanag ni VP Sara kung paano umano ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kung naman po ay nadiscover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Binigyang diin din ng So, yun po mga kababayan, ang tanong ni Attorney Claire Castro. Ito mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng share sa inyo. Opinion. This is my own opinion This is my point of view. So, actually mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan ang patungkol dito sa impeachment ni Sara. Para sa akin, 50-50 pa ito. No? 50% hindi siya ma-impeach, 50% mai-impeach siya. So ngayon, kung alam ni Sara Duterte sa sarili niya na tama
ang kanyang paninindigan, ang kanyang pinaglalaban. So, ituloy niya ang investigasyon sa impeachment niya. Pero kung alam niya sa sarili niya na dihado siya at mai-impeach siya, habang maaga pa mag-resign na siya. Habang maaga pa mag-resign na siya. Bakit? Una, kapag panatilihin ni Sara, no? Kapag panatilihin ni Sara na matigas, no, magmamatigas at ituloy niya, hindi siya mag-resign, mai-impeach siya, wala na siyang rason pa na para pumasok sa politika or kahit anong posisyon sa politika pag na-impeach siya. No, at nahatulan pa siya ng iba't ibang uri ng kaso. Actually, itong nangyaring ito, marami siyang kakaharapin, mga kababayan. Ng Malacanang. No, marami siyang kakaharapin dito. Oo, yun ang katotohanan. Kaya kung ipagpatuloy niya ito, no, at magmatigas siya, at alam niya sa sarili niya na tama siya sa pinaglalaban niya kaya ayaw niya mag-resign, ituloy ang impeachment. No. So may possibility makatakbo siya ng presidente sa 2028. Pero kapag natalo siya dito sa impeachment na to, maskin tanod, hindi na siya pwedeng pumasok. So ito na, ang tatay nakulong na. No, wala nang pag-asa. Actually, kanina lang napanood ko sa news, wala nang pag-asang iuwi pa si Duterte sa Pilipinas. Sabi nga ni Sara, ang tanging masasabi ko lang is mag-move on. Move on at wala na tayong magawa eh. Nangyari na eh. Oh. So, yun ang sabi ni Sara. So, wala na. Ang tatay nakulong na. The downfall of the father. Tapos ma-impeach siya. The downfall of the daughter. Sigurado na, mga Duterte nito. So, ilang taon na naman mag-ipon ng lakas at ilang taon na naman nababalik ito. Actually, buti pa nga ang mga Marcoses eh. Nung na-exile sila, pag-uwi nila, buhay. Ang pangalan, marami pa rin nagmamahal sa kanila. Pero ito, mga Duterte, sa ngayon, sirang-sira sila. Yun ang katotohanan. According nga sa survey, pabor ba kayo na ikulong si Duterte sa ICC? 54% ang oo. 20% ang hindi. No? At may nakalagay doon 16% ba 'yon? 16 hindi. 10% undecided at 6% no. No, walang comment. So mas marami ang pabor. And then pagdating naman dito kay Sara, pagdating sa impeachment, halos lahat ng Pilipino nag-aabang dito. At ito nga, speaking of impeachment, marami ngang nadismaya sa hearing sa Senado kanina patungkol sa pag-aresto kay Duterte sa pinangunahan ni Senador Amy Marcos. Bakit? Mas nabigyan pa ng panahon ang pag-hearing sa pag-aresto ni Duterte kaysa sa nakabinbin or nakapending na impeachment complaint or session nitong kay Sara. Sabi nga nila, bakit yung impeachment ang tagal-tagal na nun hindi tinuloy, pero itong kay Duterte hindi naman ikakayaman ng Pilipino na inaresto siya at kidnapping daw ang nangyari. Mas binigyan ng priority at pinagsesyonan ito sa Senado. Mga kababayan, pagpatuloy natin. Yang nakarapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan ginagastos ang pera ng taong bayan. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diba, mga kababayan, narinig nyo naman po, no? So, yun lamang po yung ating vlog ngayon, mga kababayan, na pinapasaringan at pinaparinggan na nga ito ng Malacanang si Vice President Sara na umuwi ka na. Bakit? May trabaho ka dito. Kasi yung actually, naintindihan daw ng Malacanang yung pag-assist, pag-asikaso ni Sara sa kanyang tatay sa pagkakulong sa Netherlands, pero hindi po nakakatulong sa bayan ito. Obligasyon niyang umuwi at magtrabaho. Hindi yung ilang araw kang nawala doon, mas unahin mo pa yung tatay mo. Paano naman yung taong bayan na milyon-milyon, 32 million daw na bumoto. Di ba? At syempre, hindi porket binoto ka ng 32 million at hindi ka binoto namin, na malamang sa malamang, Vice President ka, magserbisyo ka sa bayan, kaya ka nga tinatawag na public servant eh. Paano ka nasabing public servant kung hindi ka naman nakikita? Nasa malayo ka nagsiservisyo sa tatay mo, wala naman kaming kinalaman dyan. Oo, hindi naman namin alam yan. So yun lang, mga kababayan. And see you
next vlog. God first. Thank you.